Iyakan. O, di ba? Dahil doon sa nilabas ng Korte Suprema na yung impeachment unconstitutional. Ayun. Anong ginawa? Ayun, iyakan. Di ba? Iyakan. Iyakan talaga yan. Yan ang talagang mangyayari kasi na-realize nila na nadali na naman tayo. Walang palusot, di ba? Walang dayaan. Diretsong usapan. Di ba? Yan ang yan ang gustong-gusto natin dito sa segment natin. Pasensya na kayo, meron tayong mga delay kasi yung sa community post ko, pinapagawa na natin yung studio Jowty, Jow TV, pinapagawa natin, nire-renovate na. Actually, yung itsura na yon, medyo luma na yan eh. Meron ng tiles, meron ng ceiling, may mga ilaw na as is, kumpleto na. Yun nga lang, wala pang table, wala pa yung aircon, kasi nga nag-iipon pa tayo, wala pa yung table, pero pag nagawa na yan, ililipat na natin to kasi kung mapapansin nyo, naka-green screen lang tayo, warehouse to, may mga tulo-tulo. Tumutulo nga rito sa harapan ko yung keyboard ko natutuluan eh. Kaya kailangan na natin maglipat sa kabila, mag-transform dahil marami na nag-aabang ng issue ng bayan natin pag-usapan. Pasensya na kayo pero tuloy-tuloy pa rin tayo yung reaction na yan. Dire-diretso pa rin yan. At mas lalong-lalo na ngayon na dinurog nila si BP Inday Sara, ayun ang gumante. Di ba? Ayun ang nagparusa. Nanatili yung katotohanan, di ba? Nalusaw ngayon yung mga pangarap nila na maging presidente sa 2028, di ba? Ngayon sigurado na. Mas lalong lumilinaw na yung picture, mas lalong lumilinaw na yung mga nakikita natin na mga dating malabo na talagang ang uupo sa 2028 walang iba kundi si BP Inday Sara. Ano sabi ni Risa? Ayun. Nanginginig yung kaluluwa. Hindi mapakapaniwala. Ganun talaga. Digital ang karma ngayon. Hindi na dati kasi dati sa Telegram pa eh. Pagka sinulatan yung karma, minsan tapos na, nakapag-move on na, saka palang darating yung telegrama. Ngayon, medyo digital world na, advanced technology na tayo. So pagka may ginawa ka ngayon, rekta ka agad. Paparusahan ka kagad. Ganun. Di ba? Ganun. Di iyakan kayo ngayon. Yan ang sinasabi ko. Ang ganda ng bigote natin ngayon, no? Parang itim na itim, no? Parang Mang Kepoy ang dati. Sa magtatanong ng mga kap, in-order ko lang din to online. Maganda siya, naka-emboss yung kanyang embroidery. In-order ko lang to sa Facebook. Post ko na lang sa community post natin. Abangan nyo din yung mga post natin sa community post. May mga pinopost tayong picture dyan. Bago tayo, introduction lang kasi na-miss ko magkwento sa inyo. Grabe. Magkakaroon din tayo ng ganito, Joe Malone TV. Okay, yung tahi din. Hintayin nyo lang. Nag-iipon lang ako. Kasi napupunta doon sa pabahay natin. Pabahay sa studio natin. Simulan na natin to, Rowena Guanzon. Pasok! Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach sa loob ng isang taon. Minsan. Once lang sa isang taon, bawat opisyal. Ano ginawa nila? Na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi. Alam niyo yung mga bopols na sa sobrang kakamadali nila natalisod ng malalim. Hindi lamang 2. 4 talaga. Natalisod sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Yan. Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Yes. Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Yung 3, nauna. Ano nangyari sa 3? Correct. Nauna yun Ano komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker.
Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complete na yan bago nila pinirmahan? Malamang di ba, hindi. may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman Mm. na mga At nag-iyakan. majority, mga congressman na under the thumb Mm. of Speaker Romualdez, pinatawag daw at dun sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complete na yun? Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan Minadali ng mga nga. sumang-ayon? Yan. Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang Nasabik eh. siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Yun. O, Aba. akala mo ha? Akala mo untouchable ka na. Tamba ha? Akala mo lang yun. Kaya ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga. Mm. Lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Akala nyo Ito, malakas kayo lagi ha? talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Hindi lang dagok. Talagang parusa. Parusa. Saksak ito. Karma. Ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Kakamadali, no? Ang Sa galing. pagmamadali nilang, Ang galing talaga eh. talagang tanggalin si VP Sara Mm-mm. para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Supreme Court Senado, na yan. hindi niya uto-uto yan si Cheese. Senate President Cheese Escudero. Kala nila Siyempre, makakukuha nila sa sasabihin ganun ni eh. Senate President Cheese Escudero, salita ng Supreme Court. Mm-mm. Ano gagawin namin? Correct. Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Correct. Mas mataas pa ba ang House of Representatives Representative. under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? Kaya yun, nag-iyakan. BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Correct. Correct Kasi yan. Totoo yun. lahat ng ginawa niya, Palpak. simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda dun na ginawa nilang Diba? Puro kapalpakan. Diba? Puro kapalpakan yung... Ewan ko kung nakaligtas na sila sa GAA. Hindi ko wala na akong balita. Even si Attorney Vic Rodriguez, nawala na ata ng gana dyan sa halintik na GAA na yan. Diba? Bilisan natin kasi meron pa eh. Meron mas mahaba yung kay Spoke Harry. Bilisan natin. Mamaya mga Very good news, singit of lang na course. reaction. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag merong pag nagpahal ka ng impeachment complaint, kailangan lagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod eh. Kaya sabi nga ng anak ko si Paulo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila.
Tapos maglalabas sila ng resolution, itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Meron Kaya hindi nakataka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous, subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging Yan. Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Kaya sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Yun ang Attorney maganda. Panelo, Sundin na lang ang sunod ko natin. kung gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa, posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yun. Yun naman ang nagbibigay. Wala yun. Hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo kami sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila Yun ang Supreme binigay nga ng Pilipinas sa kanila. Supreme Sila nga lang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ayon sa ng gobyerno, sangay, na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Yan. Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Kulit Nasabi nyo? ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brand, Justice Yan. Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives. Kung nabasa nila, kung ano bang ginugo nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun. Overreach sila. Nakakalimutan ni Justice Carpio. Yan ang problema kasi pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo. Na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na Yes. hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely the justices whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright, Kailangan talaga malaman nila yun. okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Thank you, sir. Dayo tayo sa mga nag-iyakan. Siyempre, baka sabihin nyo naman, hindi natin binibigyan pansin yung mga nag-iyakan. Bibigyan natin ng pansin yan. Meron tayo rito, Lusaw, ang pangarap na maging presidente. Na iba, nachichismis, natatakbo daw, di umano. Ito si Senator Risa Hontiveros sa pagka-presidente sa 2028. O, di ba? Alam nyo na yan. O, na ano na natin dito yan. O, Lusaw, ang pangarap. Kaya inis na inis. Yamot na yamot. O, eto, pakinggan natin yung kanyang reaction. Sinasabi. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Ang galing ng term. Saktong-sakto yung term niya sa sarili niya. Nadidisturb. Hindi mapakali yung kaluluwa. Nakakadismaya talaga. Na Reklamo ka dun. Pwede naman Di ba? Pwede naman, Senrisa. Reklamo ka dun sa Supreme Court. Pwede naman Lahat naman na entitled sa motion for reconsideration, sa I second the motion, mga ganyan. Pwede naman. Reklamo na kayo doon hanggat maaga pa. lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng Hinahadlangan daw Supreme Court. tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte, sa ibang pantay, no? Pero Ikaw na nga nagsabi, pinakamataas, tapos sasabihin mo, hinahadlangan. Ano ka? Palabasin nyo na nga to. Naiinis ako. Palabasin nyo na. hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag
yung one-year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinranspit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na principle ng accountability of Yuck. public office. Ito pa isa. May saglit lang Ito pa isa. May nais lang kasi ako doon sa Facebook natin eh. Ito pa isa. Iyak din. Iyak. Pasok! Ang ginahin. Pinangyaring pagbabasura, pambabalahura sa ating konstitusyon kahapon. Pinangyaring pangbaliwala sa separation of powers, pinangyaring pangbaliwala sa sariling desisyon ng Supreme Court. At narito tayo para sabihin na ipagpapatuloy natin ang panawagan at paggigiit na panagutin dapat si VP Sara Duterte sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. At tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasabay nito, gusto natin ipaalala sa taong bayan na ang konstitusyon kahapon ay binali ng Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon, na kanilang baguhin ang mismong House Rules. Sinisi pa eh, no? Ang mismong procedure ng impeachment para paboran ang isang nagnakaw at isang nang-abuso sa kapangyarihan. Gusto rin natin ipaalala sa mga taong bayan na dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court. Sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Andun daw yung galamay ng Duterte sa Korte Suprema eh, no? Napakalaki ng implication ito sa taong bayan sapagkat nakita natin na pwede palang tumakbo ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno sa Korte Suprema at doon magtago sa mga procedural at technical issues. Nakita ng taong bayan na pag pala nangailangan tayo ng sandigan sa katarungan, hindi na pala yun ang Korte Suprema. Kasi hindi siya din nag-push through yung sa Senate, sir, na impeachment. Ano yung We will continue yung pag-hold accountable kay Sara Duterte sa iba't iba mga legal processes. Kasama dyan, yung patuloy na pag-file ng mga criminal complaints at iba pang mga civil cases dahil sa kanyang corrupt practices na ginawa nung siya ay nasa DepEd hanggang siya ay nasa Vice President's Office. Ang daming ebas. Mga kababayan, magbantay po tayo. Nangyayari po muli ang sokha. Bantayan mo kaya yung sarili mo. Nangyayari po muli ang impunity. Kung dati ang impunity ay sa magpatay na walang habas, ngayon po ang impunity, ang kawalan ng pananagutan ay sa pagnanakaw at pang-abuso sa kapangyarihan. O, di ba grabe? Ang tema kasi, ang dating kasi, parang sinisisi pa nila yung Korte Suprema dahil doon sa nilabas nilang about sa impeachment. Kayo naman, di nyo na ginalang, binastos nyo pa. Mas okay pa si Atty. Sal, ay sinabi, sundin na lang. Di ba? Sundin na lang. Supreme Court na nga kataas-taasang korte na nga yung nagsabi. Tapos kayo gusto nyo magmagaling pa, ang tema, ang konsepto, parang gusto nyo pang sisihin ang Korte Suprema dahil sa nilabas nila na sana baguhin pa. Ano yon? Sinubo na yung tinahay mo na tapos pabalik mo pa sa wet box mo. Diba? Sa sobrang kasakiman nila, at ito, logic. Common knowledge. Ito logic, common knowledge. Tinahain mo na kakainin mo pa. Diba? Sinuka mo na, kakainin mo pa. Unless tanga ka. Sabagay, uso na yung tanga. Hindi, totoo naman, diba? Sa sobrang kasakiman nila doon sa posisyon, kung ano man, whoever it is, whatever na position na gusto nilang hawakan pa din, o mas gusto nilang umangat, mag-level up, sa sobrang kasakiman nila, nakakalimutan na nila yung tayo, Pilipino. Nakakalimutan na nila yung tao na kailangan magserbisyo sila sa atin dahil hindi sila mapupunta doon sa ganong klaseng posisyon. Hindi nila makukuha yun, not because of us na mga voters, na mga bumoto.
Kasi nagtiwala tayo eh. Di ba? Na ikaw, congressman, mayor, kailangan gagawin mo lahat ng trabaho mo. Ito simple ah. Simple. Punta tayo sa lokal, kay Yorme Isko Moreno. Sige, kay Yorme Isko Moreno, kasi kilala ko yung tao eh. Definitely, kilala ko yung tao. Kumpare ko yung tao. Alam ko yung mga ginawa niya. Laking Maynila ako, batang Maynila ako. Lumaki ako dyan. Alam ko na yung mga salitang kanto. Lumaki ako dyan, in short. Isko Moreno, okay? Si Isko Moreno, kahit noon pa ngayon, pinakita niya sa buong bayan, sa buong bayan, kung paano magtrabaho ang isang mayor. I-part 2 na lang natin yung kay Harry, hindi ko aabutan eh. Part 2 na lang natin. Totoo, di ba? Ipinakita ni Yorme Isko Moreno kung paano magtrabaho ang isang public servant. Manood kayo ng live, hindi natutulog. No, natutulog naman syempre, literally. Pero mas malaki yung, alam mo kasi ang public servant yun ito. For me para sa akin lang naman. Even kayong mga nagtatrabaho 8 oras sa mga opisina nyo. Ganito yan. Tama nga yung sinabi ng boss ko dati. Nagtrabaho din kasi ako sa aficionado. HR specialist ako doon. HROD. Organizational Development Specialist ang posisyon ko sa aficionado kay Joel Cruz. Ang galing nung sinabi sa akin ng boss ko doon. Sabi niya, hindi nyo ba alam na mas malaki ang ginugugol nyong oras dito sa trabaho rather than nandun kayo sa bahay nyo? Isipin nyo. Tama. Di ba? Biyahe ka, 8 oras ka sa trabaho, 9 hours kasi kasama yung break time. 9 hours ka sa trabaho, uuwi ka, biyahe ka. Pag uwi mo, kakain ka na lang, matutulog ka na lang kasi may pasok ka pa kinabukasan. Tama. Tama si ma'am. Nakalimutan ko na yung pangalan. Kasi nawala din siya. Nawala din siya. Mas malaki yung ginugugol ng oras mo sa trabaho mo kaysa doon sa bahay ka. Anong ginawa ni Boss Y? Anong ginawa ni Yorme? Totoo to, real talk to Lalong mas malaki yung oras na nasa bahay siya. Kasi ang katwiran niya, pinili mo yan eh. Di ba? Kinukuha nga akong photographer. Kasi tingnan nyo naman, nasa balat ko na yan. Nasa balat ko na yan ng pagiging photographer, videographer. Nasa balat ko na yan. Kinukuha nga niya ako ng photographer eh. Ayoko. Kasi, natatakot ako na baka hindi ko kayang tapatan yung oras niya na laging nasa labas. Ganun lang kasimple. Kaya tumanggi ako. Sabi ko, boss, hindi ako makakakomit na palaging nasa labas. Gaya mo. Kaya di ba tinanong ko siya, ano bang vitamins mo? Para makakasabay naman kami. Sabihin mo naman kung anong vitamins mo na makasabay naman kami. Kasi hindi na vitamins yun eh. Political will na yon. Karakter niya na yon. Can you just imagine? Wag na natin sabihin na sana si Yorme yung presidente natin. Wag na, magsisisiyan lang tayo eh. Pinakita lang ni Yorme Isko Moreno kung paano magtrabaho ang isang public servant sa isang public position. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Actually, hindi na nga bago yan eh. Hindi na bago yan. Yung ginagawa ni Yorme, hindi na bago yan. May mga gumawa na niyan noon. Diba? May gumawa na niyan noon. May mga gumaya na yon. So, hindi na yan bago. Alam mo lang, kinaibahan nila. Si Yorme kasi, alam mo, hindi nagpapanggap. Kasi consistent. Noon ginawa niya. Hindi yan yung isang buwan nasa labas. Patatin ng isang buwan, nasa loob na, hindi mo na mahagilap. Hindi eh. Hindi. Parang Tatay Digong. Nagta-taxi driver pa. Umiikot pa. Diba? Umiikot pa sa Davao, nagta-taxi driver pa sa gabi. Hindi kaya yung ginagawa ni Yorme Isko, hindi naman nabago yan. Hindi nabago yan. Nagmumukha lang bago sa atin dahil consistent siya kasi. Consistent niyang ginagawa. Alam mo, hindi napapagod. Hindi ka makakasabay eh, promise. Ako masipag na ako, workaholic na ako. Workaholic na ako, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Workaholic na ako, hindi lang ito channel ko, marami akong channel. Ganun ako magtrabaho. And yet, aminado ako na hindi ko kayang tapatan yung trabahong ginagawa ni Yorme Isko Moreno. Totoo. Kaya sinabi ko sa niya, boss, I cannot commit myself. Kasi pag sinabihan ka ni Boss Y na make yourself available at all times, patay. Patay ka na.
Di ba? Ang ibig niya sabihin doon, pucha, isang tawag ko lang, kailangan. Kung kailangan mo lumipad, lumipad ka. Papunta rito. Eh, ang layo ko. Di ba? Si Boss May, halos sa City Hall na natutulog eh. Siyempre, doon na naliligo niya, doon na nagtututbrush siya, doon na nagbibisa, may mga damit siya doon. O, kami naman hindi. Di ba? Kaya talagang, pero hindi mo pa rin, promise, hindi mo matatapatan. Hindi mo matatapatan yung ginagawa ni Boss May. Sana ganun din, no? Ito kasi yung mga to, nagtatrabaho din naman yung mga yan. Di ba? Nagtatrabaho din naman yan. Baka sabihin nila, si Yorme lang yung sinasabihan natin na magtatrabaho. O sige na, nagtatrabaho din naman kayo. Di ba? Nagtatrabaho din naman kayo. O sana lang, kung ano yung tiwala na ibinigay ng tao na lahat ng bumoto sa inyo, mga senator, lahat. Sana ganun din yung trabaho, yung expectation na ibinibigay mo, pabalik doon sa mga bumoto sa iyo. Kasi kundi dahil sa amin, na nagluklok sa inyo, na bumoto, nagpakahirap, pumila nung Mayo 12, pumila ng pagkahaba, pumunta ng maaga, hindi nakakain, nagutom, na-delay yung lunch. Sana ganun din yung klase ng servisyo na ibabalik nyo sa amin. Diba? Just like Tatay Digong. Just like Yorme Isko Moreno. And hopefully, on 2028, will be like VP Inday Sara. Ngayon, lusaw na yung pangarap ninyo. Okay? Lusaw na yung pangarap nyo. Ngayon, nag-move kasi kayo kaagad eh. Ginalaw nyo kaagad yung baso. Ginalaw nyo kaagad yung baso na plano nyo tumakbo, na open kayo for a higher position. O yun, na-jinx. Alam niyo yun? Na-jinx. Ay, ano naman yan eh. Sige, ganun talaga. Pag gumawa ka ng kasamaan, wag mong asahan kabutihan yung babalik sa'yo. Ano, gago? Di ba? Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun. Di ba mga kayo? Totoo naman yung sinasabi natin. Okay? Asa na ba yun? Okay. Sige, ano lang yan. Wala eh. Talagang ganun. May iiyak talaga sa dulo. Unfortunately. Di ba? Unfortunately, kayo yun. O mga kayo, pasensya na kung naririnig niyo yung ulan. Umuulan kasi alam niyo naman may bagyo pa dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig. Maganda usapan natin ngayon. Pagpunta ko doon sa kabila, sa studio JA natin, mas marami reaction yung gagawin natin. Magla-live tayo, okay?